Iyan na lang ang kakainin mo, inay. Maarte ka pa. Ang boses na yon, matalas at walang anumang lambing, ay tumusok sa pandinig ni Rafael na parang isang oksihenadong patalim. Napapikit siya ng mariin. Ang mga patak ng malakas na ulan ay humahampas sa kanyang likod, ngunit ang lamig ay hindi kumpara sa yelong unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Nakatayo siya sa dilim ng eskinita, sa likod ng bahay ng kanyang ina, nakakapit sa basang hamba ng bintana. Ang kanyang mga buko ay puting-puti na sa higpit ng pagkakahawak. Dito, ang amoy ng putik at ng kalapit na ilog pasig ay nagsasama sa hangin. Ngunit ang tanging naaamoy niya ngayon ay ang laso ng mga salitang nagmumula sa loob. Dapat sana ay sa isang oras pa ang dating niya. Ngunit dahil sa walang tigil na buhos ng ulan, kakaunti ang mga pasahero. Isang ideya ang pumasok sa isip niya na sorpresahin ang kanyang ina. Nadalhan ito ng paborito nitong mainit na guto mula sa tapat ng simbahan. Ngayon, siya ang nasorpresa. Siya ang sinampal ng isang katotohanang mas masakit pa sa anumang pisikal na dago. Isabela, hinaan mo ang boses mo. Narinig niya ang saway ni Marco, ang kanyang kuya. Baka may makarinig sa atin. So what kung may makarinig? Sagot ni Isabela. Para malaman ng lahat kung gaano katigas ang ulo ng nanay natin. Isang buwan na nating sinasabi na huwag magtira ng kanin, mabilis mapanis dahil sa init ng panahon. Ayan, sayang lang sa bigas. Nagngangalit ang mga bagang ni Rafi. Ang init na gumagapang sa kanyang dibdib ay sapat na para patuyuin ang basang-basa niyang damit. Gusto niyang sipain ang pinto. Gusto niyang pumasok at isigaw sa pagmumukha ng kanyang mga kapatid ang lahat ng kanyang kinikim-kim. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Makikita siya ni inay. Makikita siya ng kanyang ina sa ganitong kalagayan. Isang anak na nagngingit-ngit sa galit. At iyon ang huling bagay na gusto niyang mangyari. Ang buong layunin ng kanyang pagbabalat kayo. Ang lahat ng kanyang pagsisinungaling ay para protektahan ito mula sa ganitong uri ng sakit. Sumilip siyang muli mula sa siwang ng bintana. Nakaupo sa isang lumang silyang yantok si Doña Luz, ang kanilang ina. Nakayuko ito. Ang mga balikat ay nakakuba na, tila pasan ang buong mundo. Sa harap nito, sa isang maliit na mesang kahoy ay isang baso ng kanin. Ang ilang butil sa ibabaw ay may bahid na ng paninilaw. Isang malinaw na senyales na ito'y panis na. Tingnan mo, Marco, sabi ni Isabela, itinuturo ang kanin. Ayaw kainin. Mag-aaksaya na naman ng pera. Samantalang tayo, hirap na hirap sa pagtatrabaho para lang may maibigay dito. Napatingin si Rafi sa braso ni Marco. Kumikinang sa liwanag ng mahinang bumbilya ang gintong relos nito. Isang relo na alam niyang nagkakahalaga ng higit pa sa isang taong kita niya bilang isang hamak na tricycle driver. Ang damit naman ni Isabela ay halatang mamahalin, kahit pa ito'y pambahay lamang. Isang butil ng luha ang kumawala sa mata ni Rafi, humalo sa agos ng ulan sa kanyang pisngi. Hindi ito kahirapan. Ang nakikita niya ay hindi resulta ng kakulangan sa pera. Ito ay kalupitan. Ito ay kawalan ng puso. Nakita niya ang marahang paggalaw ng kanyang ina. Dahan-dahan nitong inabot ang kutsara. Nanginginig ang kamay nito habang sumusubo ng kanin. Nakita niya kung paano ito napangiwi ng bahagya sa unang subo, isang reaksyon na sinubukan nitong itago, ngunit hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Rafi. Ayan, ganyan nga, narinig niyang sabi ni Marco, na may halong pagkainis. Ubusin mo yan para hindi masayang. Hindi na kaya ni Rafi. Tumalikod siya mula sa bintana. Ang bawat hakbang palayo ay tila isang milya ang bigat. Ang imahe ng nanginginig na kamay ng kanyang ina, ang paglunok nito sa panis na kanin, ay paulit. Ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi lang ito isang baso ng kanin. Ito ay isang baso ng kahihiyan. Isang baso ng kawalan ng respeto. At ipinainom ito sa kanyang ina
ng sarili nitong mga anak. Naglakad siya pabalik sa kanyang tricycle na nakaparada sa kanto. Hindi na ininda ang malakas na ulan. Ang hawak niyang supot ng mainit na goto ay lumamig na, tulad ng kanyang puso. Ibinagsak niya ito sa upuan sa tabi niya. Ang sabaw ay bahagyang tumapon. Wala na siyang pakialam. Binuhay niya ang makina. Ang tunog nito ay garalgal at mahina. Isang perpektong salamin ng kanyang pagkatao sa lugar na ito. Ngunit sa loob niya, isang makina ng galit at paghihiganti ang nagsisimula ng umandar. Malakas, walang awa at hindi mapipigilan. Nang makalayo siya sa eskinita at makarating sa isang madilim na bahagi ng kalsada, itinigil niya ang tricycle. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili. Ang Rafi na kilala ng kanyang ina, ang Rafi na driver, ay kailangang manatiling mahinahon. Ngunit ang totoong Rafael Alcantara, siya ang naghahanda na para sa isang digmaan. Mula sa ilalim ng upuan, kinuha niya ang isang lumang dyaryo. Binalot nito ang isang bagay na hindi nababagay sa itsura ng kanyang tricycle. Isang makinis, itim, at napakamahal na cellphone, iba sa mumurahing telepono na ginagamit niya para tawagan ang kanyang ina. Nag-dial siya ng isang numero. Isang sagot lang ang hinintay niya. "Sir?" Sagot ng boses sa kabilang linya, magalang at propesyonal. Nawala ang lahat ng bakas ng kahinaan sa boses ni Rafi. Napalitan ito ng isang lamig na kayang magpayelo. Impyerno, isang boses na sanay mag-utos, isang boses na nagpapatakbo ng isang imperyo. "It's time," deklara niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Nakikita hindi ang ulan, kundi ang pagbagsak ng 2 taong minsan niyang tinawag na kapatid. Activate Phase 1. Ang amoy ng putik at maasim na estero ay napalitan ng amoy ng mamahaling leather at bagong timplang kape. Ang garalgal na tunog ng makina ng tricycle ay napalitan ng isang halos di marinig na ugong ng sentralisadong aircon. 12 oras. Iyon lang ang pagitan. Ngunit sa loob ng 12 oras, namatay ang hamak na si Rafi, ang trooper ng Tondo. At mula sa kanyang abo, muling isinilang si Rafael Alcantara, ang chairman ng Luzon Holdings. Nakatayo siya sa harap ng salaming pader ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng isa sa pinakamatataas na gusali sa Ayala Avenue. Mula dito, tanaw niya ang buong Makati. Ang mga gusali ay parang mga sundalong nakatayo ng tuwid. Ang mga sasakyan sa ibaba ay parang isang ilog ng nagkikislapang mga ilaw. Dito, siya ang hari. Isang salita niya lang, kayang magpayanig ng buong industriya. Iba ang suot niya ngayon. Ang kupasing t-shirt ay napalitan ng isang pinasadya at plansadong itim na suit. Ang kanyang mga kamay, na kagabi lang ay may bahid ng grasa, ay malinis na ngayon, nakapatong sa isang makintab na mahogany desk. Ang tanging bagay na hindi nagbago ay ang lamig sa kanyang mga mata. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Come in." Pumasok ang kanyang executive assistant, si Reyes, isang lalaking nasa edad 40, laging formal manamit, at ang tanging tao sa buong mundo na nakakaalam ng 2 buhay ni Rafael. "Sir, the board is ready," sabi ni Reyes, inilapag ang isang manipis na folder sa lamesa. Tumango si Rafael, hindi nagsalita. Naglakad siya palabas ng opisina at pumasok sa katabing conference room. Sa kanyang pagpasok, ang mahinang bulungan ng mga miyembro ng board ay biglang natigil. 10 makapangyarihang tao, mga veterano sa mundo ng korporasyon, ang sabay-sabay na napatayo at nagpakita ng respeto. Umupo si Rafael sa dulo ng mahabang mesa. Isang senyas lang mula sa kanyang kamay at nagsiupo na rin ang lahat. "Let's begin," anya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Nagsimula ang presentasyon, mga numero, mga chart, mga forecast. Nakikinig si Rafael, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar.
Lumilipad ito pabalik sa maliit na bahay sa tondo. Nakikita niya ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. Naririnig niya ang pagtawa ng kanyang mga kapatid. Mr. Chairman, naputol ang kanyang paglalakbay diwa. Ang CFO ang nagsasalita. Itinuturo ang isang komplikadong chart sa malaking screen. As you can see, our investments in Vergara Logistics continue to yield positive results. They are a key partner in our supply chain. Tumingin si Rafael sa screen. Vergara Logistics. Ang pangalan ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Iyon ang kumpanya ng asawa ni Isabela. Ang pinagmamalaki nitong pinaghirapan na negosyo. Tinaas ni Rafael ang isang kamay. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat. Ang CFO ay napalunok. Dahan-dahang itinuro ni Rafael ang pangalan ng Vergara Logistics sa screen. Ang kanyang daliri ay parang isang hatol mula sa isang hukom. Pull out our investment, utos niya. Ang boses ay walang bahid ng emosyon. Immediately. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Nagkatinginan ang mga board members. But, Sir, nagsalita ang CFO nag-aalangan. They are one of our most stable partners. Pulling out now would. Their risk profile has become unacceptable. Putol ni Rafael, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa screen. Their leadership is volatile. I want Luzon Holdings completely divested from that company before the market opens tomorrow. Find a replacement. Ang kanyang tono ay pinal. Walang sino man ang nangahas na magtanong pa. Ang desisyon ay ginawa na. Ang unang domino ay itinulak na. Matapos ang pulong, bumalik si Rafael sa kanyang opisina. Kasunod, si Reyes. Ang ulat na pinahahanap ko, sabi ni Reyes, inilapag ang isa pang folder sa mesa ni Rafael. Pinuksan ito ni Rafael. Sa loob ay mga litrato at dokumento. Isang litrato ni Isabela, nakalalabas lang sa isang designer boutique. Bit-bit ang maraming paper bags. Isang litrato ni Marco na ipinaparada ang bago nitong sports car. Mga bank statement, mga credit card bill. Ang lahat ng katibayan ng kanilang marangyang buhay na ipinagkakait nila sa sarili nilang ina. Isinara ni Rafael ang folder. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Ngunit sa loob-loob niya, ang imahe ng isang baso ng malamig na kanin ay muling sumagi sa kanyang isipan na nagpaalab lalo sa apoy ng kanyang galit. Lumapit si Reyes sa bintana, tumayo sa tabi ng kanyang amo. Sir, are you sure about this? Tanong ni Reyes sa mahinang boses. This will start a domino effect. Vergara Logistics is just the beginning. It will ripple through their personal finances, their social standing, everything. Tumingin si Rafael sa syudad sa ibaba. Ang mga ilaw ay parang mga bituin na abot kamay niya. Mga bituin na kaya niyang pitasin o patayin kung gugustuhin niya. I know, sagot niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa gabi. I'm counting on it. Ang tunog ng dahan-dahang pagtama ng mga baso ng champagne at ang halakhak ng kanyang mga amiga, ang paboritong musika ni Isabela. Nakaupo siya sa isang malambot na silya sa veranda ng eksklusibong Manila Polo Club. Hawak ang isang baso ng mimosa habang ang sinag ng hapon ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa kanyang balat. So, the papers for the new Paris property are almost settled. Pagmamayabang niya, sinisigurong sapat ang lakas ng kanyang boses para marinig ng katabing lamesa. Miguel is just finalizing the details. Baka next month, we can all fly there for a shopping trip. Ang kanyang mga kaibigan ay nagpakita ng inggit at paghanga, mga reaksyong nagsisilbing gasolina sa kumpiyansa ni Isabela. Ito ang mundo niya. Isang mundo ng mga mamahaling pangalan, ng mga planong pang-ibang bansa, at ng banayad na pagyurak sa mga taong hindi kabilang dito. Sa mundong ito, siya ang reyna. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ay parang isang gasgas na pako sa isang perpektong pader. Nakita niya ang pangalan ng kanyang asawa, si Miguel, na umiilaw sa screen. Tinaasan niya ito ng kilay.
Alam ni Miguel na huwag siyang tatawagan kapag kasama niya ang kanyang mga amiga, maliban kung ito'y isang emergency. "Excuse me, girls," anya, pilit na ngumiti, bago tumayo at lumayo ng kaunti. "Hello?" sagot niya sa telepono. May bahid ng pagkainis. "Bella, we have a problem. A big one." Boses ni Miguel sa kabilang linya. Halatang-halata ang pagkasindak. "What now, Miguel?" "I'm in a meeting." Pagsisinungaling niya. "It's about Shinwa Corp, our biggest investor. They just pulled out, all of it." Napakunot ang noo ni Isabella. "What do you mean pulled out?" "May kontrata tayo. They can't just do that." "They did. They cited some obscure clause in the contract. Something about ayasasadi sagiba sagiri sudden shift in market stability. It's nonsense. Bella, this is a huge blow. We're talking about millions." Naramdaman ni Isabella ang pag-akyat ng init sa kanyang leeg, ngunit pinanatili niya ang kanyang composure. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan na pasimpleng sumusulyap sa kanya. Ayaw niyang magmukhang mahina. "Then fix it, Miguel. That's what I pay you for," sabi niya sa malamig na tono, kahit na nagsisimula ng bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bago pa man makasagot si Miguel, ibinaba na niya ang tawag. Huminga siya ng malalim at bumalik sa lamesa na may pekeng ngiti. "Sorry about that. Just some minor office drama. You know how it is." Ngunit bago pa man siya makaupo ulit, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. This time, it was Marco. Napairap si Isabella, anong problema na naman nito? "What?" sagot niya. Hindi na tinatago ang iritasyon. "Isay, may problema," sabi ni Marco. Ang boses ay mababa at galit. "Yung sure deal ko sa BGC, yung lupa na bibili ng mga investor galing Singapore, biglang nag-back out. May problema daw sa legal papers. Imposible! 2 linggo nang inaayos yan ng mga abogado ko." Napahawak si Isabella sa kanyang sentido. Una si Miguel, ngayon si Marco. Anong nangyayari? "Baka naman may nakaligtaan lang ang mga abogado mo," sabi niya. "Huwag kang tumawag sa akin para lang dyan. Magbayad ka ng mas mahusay na abogado." "Hindi mo naiintindihan," giit ni Marco. "This was a done deal. Sigurado na. Parang may sumabotay." "Oh, please, Marco. Huwag kang paranoid," sabi ni Isabella. "Baka malas lang talaga tayo ngayon. Tumawag din sa akin si Miguel. May problema rin sa investors niya. It's just a bad business day. It happens." "Magkasabay? Sa parehong araw?" tanong ni Marco. May pagdududa sa boses. "Ano ang gusto mong palabasin? Na may kumikilos laban sa pamilya natin? Sino naman? Ang hamak nating kapatid na si Rafi?" Sarkastiko siyang tumawa. "Buti pa nga siguro siya, no? Walang ganitong problema. Ang tanging poproblemahin niya ay kung sapat ba ang kita niya sa pamamasada para sa isang araw." May narinig siyang pagmumura mula kay Marco bago nito ibinagsak ang tawag. Napabuntong hininga si Isabella at ibinulsa ang telepono. Ang perpekto niyang hapon ay nasira na. Ang kislap sa kanyang mga mata ay bahagyang nawala. "Everything okay, Bella?" tanong ng isa sa mga kaibigan niya. "Of course," mabilis niyang sagot. Itinaas ang kanyang baso. "Just family matters to our Paris trip." Nag-cheers sila, ngunit ang nangiti ni Isabella ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, habang nag-aalis siya ng kanyang mamahaling makeup sa harap ng salamin sa kanyang maluwang na condo unit, tumunog ang kanyang laptop. Isang email notification. Mula ito sa building administration. Ang subject? Urgent, overdue payment notice. Binuksan niya ito. Isang formal na paalala na hindi pa nababayaran ang monthly association dues niya, na automatikong kinakaltas sa kanyang credit card. Anong problema ng mga to? Bulong niya sa sarili. Naiinis. Siguradong may error lang sa sistema nila. Walang pag-aalinlangan. Inilipat niya ang email sa kanyang trash folder
at pinatay ang laptop. Isang maliit na aberya lang, isang maliit na bitak na madaling takpan. Hindi niya alam. Iyon pa lang ang simula. Para kay Marco Alcantara, ang tiwala sa sarili ay hindi isang katangian. Ito ay isang sandata. Isang sandata na hinasa niya sa loob ng maraming taon sa magulong mundo ng real estate. Ngunit sa mga nakalipas na linggo, ang sandata niyang iyon ay nagsisimulang pumupurol. Nakaupo siya sa kanyang leather na swivel chair, nakatitig sa kanyang laptop, ngunit ang mga numero sa spreadsheet ay lumalangoy sa harap ng kanyang mga mata. 2 malalaking deal pa ang nawala sa kanya. Ang isa ay isang kliyenteng bigla na lang naglaho na parang bula. Ang isa naman ay isang proyektong biglang na-freeze dahil sa isang bagong zoning regulation na lumabas mula sa kung saan. Hindi na ito malas, hindi na ito coincidence. Ito ay isang pattern. Pinatay niya ang laptop nang may kasamang puwersa. Ang pakiramdam na may isang hindi nakikitang kamay na sumasakal sa kanya ay hindi na mawala. Isang kamay na dahan-dahan ngunit tiyak na hinihigpitan ang pagkakahawak sa kanyang leeg. Mr. Alcantara? Napatingala siya. Ang kanyang sekretarya ay nakatayo sa may pinto. May pag-aalala sa mukha. Mr. Tan and Mr. Chua are here. Napabuntong hininga si Marco. Ito ang kanyang mga partner sa isang pinaplanong high-rise condominium. Isang proyektong isinugal niya ang halos lahat ng natitira niyang pera. Papasukin mo sila. Anya, sinubukang ayusin ang kanyang sarili para magmukhang kalmado at kontrolado. Pumasok ang 2 negosyanteng insik. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Walang-walang ngiti, walang magiliw na pagbati. Umupo sila sa tapat ng kanyang mesa. Marco, simula ni Mr. Tan, diretsahan. We are backing out of the project. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. What? Why? We've already broken ground. The permits are all. The bank just recalled our loan. Putol ni Mr. Chua. They said our primary contractor has a sudden credibility issue. Marco, this contractor has been with us for 10 years. Never a problem. Now suddenly, credibility issue? This is ridiculous. Sigaw ni Marco na patayo. I will talk to the bank. I will fix this. Umiling si Mr. Tan. It's too late. We've heard things, Marco. We've heard that your name is becoming risky. We can't afford to be associated with that. Tumayo ang dalawa. We are sorry, sabi ni Mr. Chua, ngunit ang tono niya ay walang anumang pagsisisi. We will have our lawyers contact you. At ganoon na lang, lumabas sila ng kanyang opisina. Iniwan si Marco na nakatayo, tulala, at nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Ang kanyang mga partner, ang mga taong nakikipag-inuman sa kanya linggo-linggo, ay tinalikuran siya na parang isang basahan. Samantala, sa isang high-end mall, sa kabilang bahagi ng syudad, mas personal na kahihiyan ang dinaranas ni Isabela. I'm sorry ma'am, but your card has been declined. Sabi ng kahera, sinubukang ibulong ang mga salita. Ngunit sa pandinig ni Isabela, ito ay isinigaw sa buong department store. That's impossible. Try it again. Utos niya. Pinipilit panatilihin ang kanyang nangngiti. Kahit na nararamdaman na niya ang mga mapanuring mata ng mga ibang customers sa paligid. Sinubukang muli ng kahera. Declined po ulit, ma'am. Sinubukan pa nito ang isa pang card mula sa wallet ni Isabela. Declined din po ito. Naramdaman ni Isabela ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ito ang paborito niyang boutique. Kilala siya dito. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na sampal. There must be a problem with your machine, anya. Ang boses ay nanginginig. Isang matapang na sales lady ang lumapit. Ma'am, I just processed the payment of another customer. Our machine is working fine. Sa huling pagkakataon, inabot ni Isabela ang kanyang emergency card, ang pinakamataasang credit limit. Pagkatapos ng ilang sandali ng paghihintay na parang isang kawalang hanggan, umiling
ang kahera. "I'm very sorry, ma'am." Kinuha ng kahera ang gunting at, sa harap ng lahat, pinutol ang credit card ni Isabela. Ang tunog ng pagputol ng plastik ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Isabela. Hindi na niya kaya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at halos takbuhin ang labasan ng store. Iniwan ang mga damit na pinili niya at ang kanyang dignidad. Nang gabing iyon, nagkita ang magkapatid sa isang bar na dati nilang paborito. Ngunit ngayon, wala nang tawanan, wala nang pagyayabang. "Pinutol nila ang card ko, Marco, sa harap ng maraming tao," sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng lason. "Tinalikuran ako ng mga partner ko," sagot ni Marco. Tinungga ang kanyang baso ng whiskey. Sinabi nila na risky na raw ang pangalan ko. Tumingin sila sa isa't isa. Ang takot at pagdududa ay malinaw na sa kanilang mga mata. "Hindi na tumalas, Isay," sabi ni Marco sa mababang boses. "This is a deliberate attack. It feels like someone is targeting us. Someone powerful." Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Isabela. Pero sino? Wala tayong kaaway na ganito kalakas. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono at nag-dial. "May kilala akong private investigator. Hindi mura, pero kailangan nating malaman kung sino ang gumagawa nito sa atin." Habang nagsasalita si Marco sa telepono, napatingin si Isabela sa kanilang reflection sa salamin sa likod ng bar. Nakita niya ang dalawang taong balisa. Ang kanilang mga muka ay puno ng guhit ng stress. Ang kinang ng kanilang mamahaling damit at alahas ay hindi na sapat para pagtakpan ang unti-unting pagguho ng kanilang mundo. "Mr. Marco, there's a pattern," narinig ni Marco mula sa kabilang linya matapos ang ilang araw. "All the companies that turned their backs on you, the bank, the suppliers, the investors, they all have one thing in common." "What is it?" tanong ni Marco. Napatayo mula sa kanyang upuan. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan bago sumagot ang investigador. "They are all, in one way or another, connected to a single, massive holding company. A company called Luzon Holdings." Ang orasan sa dingding ng maliit na bahay ni Doña Luz ay tila mas mabagal ang pag-ikot kaysa dati. Bawat tik-tak ay isang paalala ng isa pang segundong lumipas sa kanyang pag-iisa. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silyang yantok sa tabi ng bintana. Hawak ang isang lumang album ng litrato. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at malutong. Ngunit ang mga alaala sa loob ay kasing sariwa pa rin ng dati. Dito, ang kanyang mga anak ay mga bata pa, nakangiti at walang muwang. Si Isabela na may malaking laso sa buhok. Si Marco na mayabang na ipinapakita ang kanyang bagong laruan. At si Rafi, ang kanyang Rafi, na laging nasa isang tabi, tahimik na nagmamasid, ngunit ang mga mata ay laging nakatuon sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ilang linggo na siyang walang naririnig mula kina Isabela at Marco. Dati, kahit papaano, tumatawag ang mga ito. Kahit isang beses sa isang buwan. Kahit para lang mangumusta ng pilit at nagmamadali. Ngunit ngayon, wala. Katahimikan. Ang huling pag-uusap nila ay noong gabing iyon. Ang gabi ng insidente sa kanin. Matapos noon, hindi na sila nagpakita o tumawag. Isang bahagi niya ang nakakaramdam ng kapayapaan. Walang sigaw, walang panunumbat. Ngunit mas malaki ang bahaging nakakaramdam ng pagkabalisa. Mga anak niya pa rin sila. Sa kabila ng lahat, ina pa rin nila siya. "Kumusta na kaya sila?" bulong niya sa hangin. Si Rafi lang ang regular na bumibisita. Ang kanyang bunso, ang mabait at tahimik niyang anak. Palagi itong may dalang pagkain, palaging inaayos ang mga sira sa bahay, palaging tinitiyak na may laman ang kanyang wallet. Kahit pa ang mga perang inaabot nito ay luma at lukot. Ang puso niya ay nag-uumapaw sa pasasalamat para kay Rafi. Ngunit kasabay nito, mayroon ding kirot ng pagkakasala. May mga sikretong hindi alam si Rafi.
Mga sikretong matagal na niyang itinatago. Mga multo ng nakaraan na bumabalik sa kanya tuwing gabi. Tumingin siya sa kanyang lumang cellphone na nakapatong sa mesa. Isang simpleng telepono na bigay ni Rafi. Alam niya kung paano ito gamitin para tumawag at mag-text. Pero iyon lang, nag-aalangan man, kinuha niya ito. Hinanap niya ang pangalan ni Isabela sa kanyang contacts. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang call button. Nagring ito ng ilang beses. Inaasahan na niyang hindi ito sasagutin. Ngunit bigla, tumigil ang pagring. Hello? Ang boses ni Isabela ay matinis at iritable. Parang isang alambreng biglang naputol. Isabela? Anak? Si inay ito, sabi ni Doña Luz. Ang boses ay halos pabulong. Oh, bakit po kayo napatawag? Walang anumang init sa tanong nito. Kumusta na kayo? Si Marco, kumusta siya? Matagal na kayong hindi. Con estoy ocupada, mama. May problema ako. Marami akong iniisip. Putol ni Isabela, ang bawat salita ay parang isang sampal. Tatawag na lang ako pag hindi na ako abala. Bye. Toot, toot, toot. Napatitig si Doña Luz sa telepono. Ang tunog ng dial tone ay umuulit sa kanyang tainga. Ang mama na binitawan ni Isabela ay walang pagmamahal. Ito'y isang salitang banyaga at malamig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam na siya ang may kasalanan. Ang pakiramdam na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ng kanyang mga anak. Tumayo siya at lumapit sa isang lumang baul sa sulok ng silid. Nanginginig ang mga kamay habang binubuksan niya ito. Mula sa ilalim ng mga lumat na katuping damit, kinuha niya ang isang maliit at kahoy na kahon. Sa loob nito ay ang pinakatatago niyang lihim, isang koleksyon ng mga kupas na sulat at isang nag-iisang litrato. Ang litrato ng isang lalaking nakangiti. Isang binatang payat, ang buhok ay bahagyang mahaba, ang mga mata ay puno ng pangarap. Hindi ito ang lalaking pinakasalan niya. Hindi ito ang ama ni na Isabela at Marco. Ito ang ama ni Rafi, ang kanyang unang pag-ibig. Hinaplos niya ang litrato. Patawarin mo ako, mahal ko. Bulong niya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Ricardo. Isang biglaang kaluskos mula sa labas ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nagulat at natakot, mabilis niyang isinara ang kahon at ibinalik sa baul, tinabunan ng mga damit. Isinara niya ang baul na parang isinasara ang isang kaban ng kanyang nakaraan. Umupo siyang muli sa kanyang silya, pinunasan ang kanyang mga mata at pilit na pinakalma ang kanyang sarili, sakto sa pagbukas ng pinto. Si Rafi, nakangiti. May dalang isang supot ng mainit na pandesal. Ngumiti rin si Doña Luz, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagkita sina Isabela at Marco sa isang lugar na hindi nila kailanman iisipin na tatapakan nila. Isang maliit at madilim na kapihan sa isang eskinita sa Quezon City. Ang amoy ng lumang mantika at murang kape ay kumakapit sa hangin. Ang lamesa ay malagkit. Ito ang perpektong lugar para sa isang lihim na pag-uusap. Sa tapat nila ay nakaupo si Mr. Santos, ang private investigator. Isang lalaking nasa edad 50, mukhang pagod, may manipis na bigote, at mga matang nakakita na ng maraming bagay. Inilapag niya sa mesa ang isang manipis na brown envelope. So, what do you have? Tanong ni Marco. Hindi na makapaghintay. Kalmadong binuksan ni Mr. Santos ang envelope at naglabas ng ilang papel. Gaya ng sinabi ko sa telepono, Mr. Alcantara, may pattern. Hindi ito coincidence. Pinag-aralan ko ang lahat ng transaksyon na biglang bumaliktad laban sa inyo. Ang bangko na nag-recall ng loan ninyo, ang mga investors na biglang umatras, ang supplier ng asawa ninyo, Miss Isabela na biglang nagtaas ng presyo. Get to the point, sabi ni Isabela na inip.
Tumingin si Mr. Santos sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon. Lahat sila, sa unang tingin, ay walang koneksyon. Ngunit nang hukayin ko ng mas malalim, may isang bagay na nag-uugnay sa kanilang lahat. Ano yon? Sabay na tanong ng magkapatid. Lahat sila ay may utang na loob, kontrata, o indirect investment mula sa isang napakalaking holding company. Isang kumpanya na nagsisilbing anino sa likod ng lahat. Itinuro ni Mr. Santos ang isang pangalan na nakaprint sa itaas ng isang papel. Luzon Holdings. Napatingin sina Isabela at Marco sa isa't isa. Ang pangalan ay banyaga sa kanilang pandinig. Luzon Holdings, ulit ni Marco. Never heard of it. Sigurado ka ba? 100% sure, sabi ni Mr. Santos. At iyan ang nakakatakot. Sila ang isa sa pinakamalalaking manlalaro sa bansa. Pero halos walang nakakakilala sa kanila. They are a ghost. Walang anunsyo sa media, walang mga party, walang public face. Pero ang kanilang mga galamay, nasa lahat ng industriya. Naramdaman ni Isabela ang isang malamig na kaba na gumapang sa kanyang likod. Ito ay mas malala pa sa inaasahan niya. Hindi ito isang simpleng business rival. Ito ay isang dambuhala. Ang presidente, ang may-ari. Sino siya? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Umiling si Mr. Santos. That's the million-dollar question. I tried to find out. Ang mga records nila ay parang isang pader na bakal. The chairman of Luzon Holdings is a complete mystery. Walang pangalan, walang litrato. Parang multo na nagpapatakbo ng isang imperyo. Pagkaalis ng investigador, umuwi ang magkapatid sa bahay ni Marco. Sa harap ng kanyang computer, sinimulan nila ang kanilang sariling paghahanap. At ang kanilang nakita ay nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Tama si Mr. Santos, ang Luzon Holdings ay isang higante. Ang website nito ay simple at corporate. Ngunit ang listahan ng mga subsidiary companies at assets nito ay halos walang katapusan. Real estate, shipping, telecommunications, banking. Ang kanilang mga maliliit na negosyo, kung ikukumpara dito, ay parang isang butil ng buhangin sa isang malawak na disyerto. Para silang dalawang langgam na sinusubukang unawain ang yapak ng isang elepante. Paano? Paano tayo naging kaaway ng ganito kalaking kumpanya? Halos pabulong na tanong ni Isabela. Ang kanyang karaniwang yabang ay ganap na nawala. Napalitan ng purong takot. Sinubukan nilang hanapin ang board of directors. May mga pangalan, ngunit mga pangalang hindi nila kilala. At sa pinakatuktok ng listahan, sa tabi ng titulong chairman, ay isang blangkong espasyo. Sinuntok ni Marco ang mesa sa sobrang pagkadismaya. Walang kwenta. Alam na natin ang pangalan ng halimaw, pero hindi natin makita ang mukha niya. Napahawak si Isabela sa kanyang ulo, sinubukang mag-isip. Luzon Holdings. Inulit-ulit niya ang pangalan. Umaasang may maalala. Bakit parang pamilyar ang pangalang yan? Pamilyar? Tanong ni Marco. Baka dahil sa isla ng Luzon, Isay. Huwag mo nang isipin yan. Ang isipin natin ay kung paano tayo lalaban sa isang kalabang hindi natin kilala. Ngunit ang pakiramdam na pamilyar ang pangalan ay hindi nawala kay Isabela. Parang isang salitang nasa dulo ng kanyang dila na hindi niya masabi. Isinantabi niya ito. Imposible. Wala silang kilalang sino man na may ganitong kapangyarihan. Habang nagtatalo sila, biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Isang text message mula kay Mr. Santos. Binasa ito ni Marco ng malakas. One more thing. The name of the holding company? Luzon. It was registered on the same day as your mother's birthday. Biglang tumahimik ang buong silid. Napatingin si Isabela kay Marco. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Naramdaman niya ang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. Ang koneksyon ay napakalayo. Imposible. Isang malaking coincidence lang. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga puso, isang malamig at nakakakilabot na pagdududa
ang nagsimula ng mabuo. Ang text message mula sa investigador ay hindi isang babala. Ito ay isang hatol. Ang pangalang Luzon at ang koneksyon nito sa kaarawan ng kanilang ina ay isang palaisipan na hindi nila kayang buuin. Ngunit ang epekto nito ay mabilis, brutal, at walang awa. Ang pagbagsak ay hindi na isang dahan-dahang pagguho. Ito ay isang biglaang pagyanig na nagpabagsak sa lahat ng pundasyong kanilang itinayo. Kinabukasan, dalawang lalaking nakauniporme ang kumatok sa pinto ng marangyang kondominium ni Isabela. Hawak nila ang isang papeles na may malaking selyo, isang writ of eviction. Ang kanyang paulit-ulit na pagbaliwala sa mga notice ay umabot na sa sukdulan. Ang error sa sistema na inaakala niya ay ang unti-unting pagkaubos ng kanyang mga nakatagong yaman. Hindi maaari. Sigaw niya, sinubukang isara ang pinto, ngunit hinarangan ito ng isa sa mga lalaki. Bayad ang unit na ito. Ma'am, ayon po sa aming record, 3 buwan na pong hindi nababayaran ang inyong mga obligasyon sa bangko. Sabi ng lalaki sa formal na tono. May utos po kami mula sa korte na kunin ang property na ito. Sa loob lamang ng 1 oras, ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga designer na damit, ang kanyang mga mamahaling palamuti ay inilabas at inilagay sa sidewalk. Ang kanyang mga kapitbahay, ang mga taong dati niyang kinakainggitan, ay sumisilip mula sa kanilang mga pinto. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa at tsismis. Para kay Isabela na nabubuhay para sa paghanga ng iba, ang kahihiyang ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Para naman kay Marco, ang pagbagsak ay mas tahimik, ngunit kasing sakit. Nakatayo siya sa isang parking lot, sa ilalim ng sikat ng araw, kaharap ang isang lalaking hindi niya kilala. Inabot niya ang isang susi, ang susi ng kanyang sports car, ang huling simbolo ng kanyang tagumpay. Salamat sa deal, sabi ng buyer. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa habang tinitingnan ang sasakyan. Naramdaman ni Marco ang pait sa kanyang lalamunan. Tumangulang siya, hindi makapagsalita. Pinanood niya ang lalaki na sumakay sa kanyang kotse, binuhay ang makina na dati musika sa kanyang pandinig at mabilis itong pinaandar palayo. Pagkatapos ng kotse, isinunod niya ang kanyang gintong relos. Ang relos na ipinagmayabang niya sa harap ng kanyang ina. Ibinenta niya ito sa isang sanglaan sa halagang mas mababa kaysa sa tunay na presyo nito. Habang tinatanggal niya ito sa kanyang pulso, naramdaman niya ang kakaibang gaan. Hindi gaan ng kalayaan, kundi gaan ng kawalan. Ang relos na yon ay hindi lang isang palamuti. Ito ay bahagi ng kanyang pagkatao. Ngayon, wala na ito. Nang gabing iyon, nagkita silang muli. Hindi sa isang mamahaling bar o restaurant, kundi sa isang simpleng karinderya sa tabi ng kalsada. Ang mesa ay plastic, ang mga upuan ay monoblock. Umorder sila ng kanin at 2 simpleng ulam. Walang nagsasalita. Ano pa ba ang sasabihin nila? Wala nang mga business deal na ipagyayabang. Wala nang mga shopping trip na ibabalita. Wala nang mga bagong sasakyan o alaha na ipapakita. Ang lahat ng bumubuo sa kanilang mga pag-uusap ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay 2 talunang tao, nakaupo sa ilalim ng malamlam na ilaw, pinapalibutan ng ingay ng mga sasakyan at ng amoy ng usok. Napatingin si Marco sa kanyang pulso. Sa lugar kung saan dating nakalagay ang kanyang relos, mayroon na lang ngayong bakas ng mas maputing balat. Isang paalala ng kung ano ang nawala sa kanya. Wala na. Basag ni Isabela sa katahimikan. Ang boses niya ay walang buhay. Wala na lahat, Marco. Hindi sumagot si Marco. Tinuloy lang niya ang pagkain sa kanyang murang pagkain. Bawat subo ay parang may lasa ng abo. Ito na ba sila ngayon? Pagkatapos ng lahat ng kanilang pagyayabang, pagkatapos ng lahat ng kanilang pagmamataas, ito na ang kanilang katapusan. 2 basahan na itinapon sa tabi ng daan.
Natapos silang kumain sa katahimikan. Nang oras na para magbayad, nagkatinginan sila. Pareho nilang alam na ang kakarampot na perang nasa kanilang bulsa ay ang huling-huling pera na meron sila. Habang naglalakad sila palabas sa gabi, ang desperasyon ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa kanila. Biglang huminto si Isabela sa gitna ng sidewalk. Napatingin sa kanya si Marco. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang isang kislap sa mga mata ng kanyang kapatid. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Hindi ito pag-asa, kundi isang ideya na ipinanganak mula sa sukdulang kawalan ng pag-asa. May isa pa, halos pabulong na sabi ni Isabela. Ano? Tanong ni Marco. Tumingin si Isabela sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang halo ng kahihiyan at determinasyon. May isa pang tao na natitira. Wala siyang gaanong pera. Pero baka may naipon siya kahit kaunti. Napakunot ang noo ni Marco, hindi maintindihan. Huminga ng malalim si Isabela bago sabihin ang mga salitang kinasusuklaman niyang isipin. Puntahan natin si Rafi. Ang tunog ng martilyo na pumupukpok sa yero, ang tanging maririnig sa bubungan ng maliit na bahay ni Doña Luz. Maingat na ipinapako ni Rafael ang isang bagong piraso ng yero upang takpan ang butas na pinagmumula ng tulo tuwing umuulan. Nakasuot siya ng kanyang karaniwang uniforme, isang kupasing asul na t-shirt, pantalong maong na may bahid ng putik at isang pares ng lumang tsinelas. Dito siya si Rafi, ang mapagmahal na anak, ang masipag na trabahador. Bawat pukpok ng martilyo ay may kasamang bigat. Hindi lang ito pag-aayos ng bubong. Ito ay isang ritual, isang paraan para ikonekta ang kanyang sarili sa mundong ito. Ang mundong pinili niyang maging kanlungan ng kanyang ina. Dito, ang mga problema ay simple. Isang butas sa bubong, isang sirang gripo, isang bumbilyang kailangang palitan. Mga problemang kayang ayusin ng kanyang mga kamay, malayo sa mga problemang nilulutas niya sa Makati. Doon ang mga problema ay nasa anyo ng bilyon-bilyong piso, ng mga corporate takeover, ng mga desisyong nakakaapekto sa libu-libong buhay. Doon ang kanyang mga kamay ay pumipirma sa mga kontrata na kayang magpabagsak ng mga kumpanya, ng mga taong katulad nina Isabela at Marco. Alam niyang darating sila. Rafi anak, mag-ingat ka dyan. Baka mahulog ka. Sigaw ni Doña Luz mula sa ibaba. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Rafi. Okay lang po, Nay. Malapit na po akong matapos. Nang masiguro niyang matibay na ang pagkakapako sa yero, dahan-dahan siyang bumaba. Sa ibaba, naghihintay ang kanyang ina na may dalang isang baso ng malamig na tubig. Inabot niya ito at ininom ng tuloy-tuloy. Salamat po na niya. Pinunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang palad. Hey, nako, ikaw talagang bata ka, sabi ni Doña Luz, hinahaplos ang braso ng anak. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa bahay na ito. At sa akin, isang kirot ang naramdaman ni Rafi sa kanyang dibdib. Ngumiti lang siya at hinawakan ng kamay ng ina. Huwag po kayong mag-alala. Nay, nandito lang po ako palagi. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nag-vibrate ang mumurahing cellphone sa kanyang bulsa. Isang text message from Reyes, they are on their way. Napatingin si Rafi sa labas ng pinto, sa makitid na eskinita na nagsisilbing daan papunta sa kanilang bahay. Ang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang nawala, napalitan ng isang kalmadong ekspresyon na mahirap basahin. Dumating na ang oras, ang paghihintay ay tapos na. Sige po, Nay, magpapahinga lang po ako saglit sa labas, sabi niya. Dahan-dahang bumitaw sa kamay ng ina. Umupo siya sa isang maliit na bangkong kahoy sa tapat ng kanilang pinto. Ang parehong bangko kung saan sila madalas magkwentuhan ng kanyang ina tuwing hapon. Ngunit ngayon,
Naghihintay siya ng ibang bisita. Hindi nagtagal. Natanaw na niya sila sa dulo ng eskinita. Sina Isabela at Marco. Ang kanilang paglalakad ay mabagal at alanganin. Bawat hakbang sa maputik na daan ay tila isang malaking pagsubok. Ang kanilang mga damit, kahit pa ang mga pinakasimple nilang suot, ay mukhang malinis at bago kumpara sa lahat ng nasa paligid. Ang kanilang mga mukha ay isang halo ng pagod, pagkainis sa kapaligiran, at isang malalim na kahihiyan. Tumayo si Rafi para salubungin sila. Habang papalapit sila, tiningnan niya sila ng mabuti. Ang aroganteng tindig ni Marco ay wala na. Napalitan ng pagkakuba ng isang talunang mandirigma. Ang pagiging reyna ni Isabela ay naglaho. Ang natira ay isang babaeng pagod at balisa. Sa sandaling iyon, walang naramdamang saya si Rafi. Walang pagtatagumpay. Ang tanging naramdaman niya ay isang malawak at malungkot na kawalan. Ito ba ang gusto niya? Ang makita ang kanyang mga kapatid na ganito kasira? Huminto sila sa harap niya. Ang hangin ay napuno ng isang hindi komportabling katahimikan. Si Isabela, na laging unang nagsasalita at nanlalait, ay nakayukulang, hindi makatingin ng diretso. Si Marco ang unang bumasag sa katahimikan. Ang boses ay magaspang at pilit. Rafi. Tumangulang si Rafi bilang sagot. Ang kanyang mukha ay kalmado. Nagkatinginan ng magkapatid, tila nagtutulakan kung sino ang susunod na magsasalita. Sa huli, si Marco, na hindi na matiis ang sitwasyon, ang nagsalita ng diretso. Rafi, we need money. Anya, ang bawat salita ay tila isang mabigat na bato na inilalabas niya mula sa kanyang bibig. We're in deep trouble. Can you help us? Tinitigan sila ni Rafi, isa-isa. Tiningnan niya ang kanilang mga mata. Hinahanap ang anumang bakas ng pagsisisi, ng pagbabago. Ngunit ang nakita lang niya ay desperasyon. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang malayong ingay ng mga sasakyan at ang iyak ng isang bata mula sa kalapit bahay. Sa wakas, umiling si Rafi. I can't give you money. Nakita niya ang pagbagsak ng pag-asa sa mukha ng kanyang mga kapatid. But I can give you a ride. A ride? Saan mo kami dadalhin? Sa sanglaan? Sarkastikong tanong ni Marco. Ang desperasyon ay nagiging galit na. Wala na kaming kahit anong pwedeng isangla, Rafi. Hindi sumagot si Rafi. Tumalikod lang siya at naglakad papunta sa kanyang tricycle na nakaparada sa kanto. Sumunod ang magkapatid, walang pagpipilian, ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito at pagkadismaya. Ang biyahe ay tahimik at nakakabingi. Sina Isabela at Marco ay nakaupo sa loob ng sidecar, siksikan at hindi komportable. Bawat lubak sa kalsada ay isang paalala ng kanilang kalagayan. Tiningnan ni Isabela ang kanyang paligid. Ang mga gusali ay marurumi. Ang mga tao ay abala sa kanilang mahihirap na buhay. Ito ang mundong matagal na niyang tinalikuran. At ngayon, napilitan siyang bumalik dito. Habang umaandar sila, napansin nilang nag-iiba ang tanawin. Ang makikitid na eskinita ay napalitan ng malalapad na kalsada. Ang mga maliliit na bahay ay napalitan ng nagtataasang mga gusali. Ang amoy ng estero ay napalitan ng amoy ng syudad. Papunta sila sa Makati. Saan ba talaga tayo pupunta, Rafi? Tanong ni Isabela, hindi na mapakali. Kung wala kang pera, huwag mo nang sayangin ang oras namin. Hindi pa rin umimik si Rafi. Patuloy lang siya sa pagmamaneho. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Ilang minuto pa, lumiko sila sa Ayala Avenue, ang puso ng business district ng Pilipinas. Ang lugar kung saan ang bawat metro kwadrado ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Dito, ang tricycle ni Rafi ay parang isang langgam na napadpad sa isang parada ng mga elepante. Ang mga mamahaling kotse ay bumubusina sa kanila. Ang mga taong naglalakad sa sidewalk ay nakatingin sa kanila nang may pagtataka.
Naramdaman ni na Isabela at Marco ang matinding kahihiyan. Ito na yata ang pinakamababang punto ng kanilang buhay. Huminto ang tricycle, ngunit hindi ito huminto sa isang tabi lang. Huminto ito mismo sa tapat ng entrance ng isa sa pinakamataas at pinakamakabagong gusali sa buong Ayala. Ang harapan nito ay gawa sa itim na salamin at bakal. Simple ngunit nangingibabaw. Sa itaas ng malaking pinto, nakaukit sa pilak ng mga letra ang isang pangalan. Luzon Holdings. Nanlaki ang mga mata ni na Isabela at Marco. Napatingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga puso ay biglang nagsimulang kumabog ng malakas. Anong ginagawa nila dito? Rafi, ano to? Isang klase ng biro. Halos pabulong na tanong ni Marco. Ang takot ay nagsisimula nang gumapang sa kanyang boses. Bumaba si Rafi mula sa tricycle. Kalmado. Dahan-dahan. Ang Rafi na driver ay unti-unting naglalaho. Naglakad siya papunta sa malaking glass door. Automatikong bumukas ito. Ang dalawang security guard na nakabantay, na kanina lang ay masama ang tingin sa kanilang tricycle, ay biglang napatuwid ng tayo, tumango, at sabay na nagsabi, "Good evening, Mr. Chairman." Narinig ito ni na Isabela at Marco. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla. Hindi, imposible. Sa sir, bulong ng isang guard, itinuturo ang dalawang naiwan sa labas. Lumingon si Rafi. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay payapa, ay nagbago na. Ito na ang mga mata ng isang taong sanay mag-utos, sanay magdesisyon. Ang mga mata ni Rafael Alcantara. "They're with me," sabi niya sa malamig na boses. Naglakad siya pabalik sa kanila. Ang bawat hakbang niya sa mamahaling semento ay parang isang malakas na dagundong sa kanilang mga tainga. Ano? Ano ang ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Isabela. Hindi maalis ang tingin sa mga guard na nakayuko pa rin. Huminto si Rafi sa harap nila. Ang ilaw mula sa lobby ay nagbigay ng anino sa kanyang mukha. Ginagawa itong mas nakakatakot. "You wanted to meet the owner of Luzon Holdings?" Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting walang kagalakan. Isang ngiting puno ng yelo. "Here I am." Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa buong pagkatao ni na Isabela at Marco. Ang kanilang mga isip ay hindi kayang iproseso ang impormasyon. Ang kanilang kapatid, ang hamak nilang kapatid na Chuper, ang taong hinamak nila, pinagtawanan, at itinuring na basura. Siya ang multo sa dilim. Siya ang dambuhalang sumira sa kanila. Napaatras si Marco na parang nasaktan. Napahawak si Isabela sa tricycle para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan sa isang masakit at nakakakilabot na paraan. Ang pangalang Luzon, ang kaarawan ng kanilang ina, ang biglaang pagbagsak. Lahat ay konektado, lahat ay plinano, lahat ay gawa niya. Tumingin sila sa lalaking nasa harap nila. Hindi na nila nakikita si Rafi, ang kanilang kapatid. Ang nakikita nila ay isang estranghero. Isang makapangyarihang estranghero na may hawak ng kanilang mga buhay sa kanyang palad. At sa mga mata ng estrangherong iyon, nakita nila hindi lang ang galit, kundi ang isang malalim na sakit. Ang sakit na sila mismo ang nagdulot. Hindi sila sa opisina nagtungo. Ang pag-uusap na ito ay kailangang mangyari sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang biyahe pabalik sa Tondo ay mas tahimik pa kaysa sa nauna. Ngayon, ang katahimikan ay hindi na dahil sa hiya, kundi dahil sa purong takot at pagkalito. Nakaupo sina Isabela at Marco sa loob ng sidecar. Hindi gumagalaw. Ang kanilang mga mata ay nakatitig kay Rafi na parang isang bombang anumang oras ay sasabog. Pagdating nila sa maliit na bahay, naroon si Doña Luz, nag-aalala. "Rafi, anak, saan ka ba nanggaling?" At, "Isabela? Marco?"
Gulat niyang sabi, nakita ang dalawa pa niyang anak na bumaba mula sa tricycle. Ang mga mukha ay maputla. Walang sumagot. Pumasok si Rafi sa loob. Seryoso ang mukha. Sumunod ang dalawa. Ang kanilang mga paa ay parang may nakakabit na kadena. Pumasok sila sa sala na dati nilang nilalait. At ngayon, ito ang nagsisilbing kanilang hukuman. Anong nangyayari? Tanong ni Doña Luz. Ang kanyang puso ay nagsisimula ng kabahan. Humarap si Rafi sa kanyang mga kapatid. Ngayon, mag-usap tayo. Ang unang bumasag sa katahimikan ay si Isabela. Ang takot niya ay napalitan ng isang desperadong galit. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito? Halos pasigaw niyang tanong. Ang daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Rafi. Sinira mo kami. Sinira mo ang mga buhay namin. Bakit? Bakit, Barit? Ulit ni Rafi, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nagtatanong ka pa kung bakit, Isabela? Nakalimutan mo na ba? Ang gabi ng ang baso ng malamig na kanin? Natigilan si Isabela. Si Marco ay napayuko. Si Doña Luz, na nakikinig, ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pag-alala. Iyon lang, sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Dahil lang sa isang baso ng kanin, sisirain mo kami ng ganito? Wala kang karapatan. Walang karapatan? Sa unang pagkakataon, nawala ang kontrol ni Rafi. Ang kanyang boses ay dumagundong sa maliit na espasyo, puno ng sakit at galit na matagal niyang kinimkim. Wala akong karapatan na ipagtanggol ang ina ko? Ang ina na tinuring ninyong katulong? Ang ina na tiniis ang lahat ng pagmamaltrato ninyo habang nagpapakasasa kayo sa pera? Pera na hindi mo naman pinaghirapan, ganti ni Marco. Sino ka ba para humusga sa amin? Isa ka lang hamak na tsuper. Baka ninakaw mo lang ang lahat ng yan. Marco, tama na. Saway ni Doña Luz, umiiyak na. Huwag kang makialam dito. Nay! Sigaw ni Marco. At ikaw, bumaling siya ulit kay Rafi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Kahit kailan, hindi ka naging tunay na kapatid. You don't have the same blood as us. Ang ama namin ay isang marangal na tao. Hindi tulad mo na hindi namin alam kung saan nanggaling. Marco! Ang sigaw ni Doña Luz ay mas malakas pa kaysa sa sigaw ni Rafi kanina. Isang sigaw na puno ng sakit at desperasyon. Isang sigaw na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Natahimik ang lahat. Nanginginig, lumapit si Doña Luz sa gitna nilang tatlo. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at, sa unang pagkakataon, ng matinding galit. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang kapatid mo. Sabi niya, ang boses ay basag. Hindi ko siya kapatid at hindi kanya ina. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Marco. Hindi mula kay Rafi, kundi mula sa kanilang ina. Gulat. Iyon ang tanging makikita sa mukha ng lahat, pati na kay Rafi. Hindi nila kailanman nakita ang kanilang ina na nagtaas ng kamay. Tama ka, sabi ni Doña Luz, humihikbi. Hindi nga pareho ang dugo ninyo, dahil ang dugong nananalaytay kay Rafi ay dugo ng pag-ibig. Naglakad siya papunta sa lumang baul sa sulok. Binuksan niya ito at kinuha ang maliit na kahon na itinatago niya. Nanginginig ang mga kamay habang inilalabas niya ang isang lumang litrato. Iniharap niya ito sa kanila. Ito anya, ang boses ay puno ng isang sakit na dinadala niya sa loob ng 30 taon. Ito si Ricardo, ang ama ni Rafael, ang una at nag-iisa kong pag-ibig. Parang isang bomba ang sumabog sa loob ng silid. Ang marangal ninyong ama. Patuloy ni Doña Luz, ang bawat salita ay isang patak ng lason. Pinilit niya akong pakasalan siya. Ipinagkait niya sa akin ang lalaking mahal ko. At habang buhay kaming magkasama,
Araw-araw niyang isinumbat sa akin na si Rafi ay hindi niya anak. Araw-araw, pinaramdam niya sa akin na ako ay marumi, na ako ay walang kwenta. Tumingin siya kina Isabela at Marco, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at nangaakusa. Kaya kayo naging ganyan, dahil iyan ang nakita ninyo sa kanya. Ang pagtingin sa pera at kapangyarihan, ang pagtingin sa ina ninyo na parang basura, minana ninyo ang lahat ng kasamaan niya. Napaatras sina Isabela at Marco, ang kanilang mga mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob lamang ng isang gabi. Ang ama na kanilang sinasamba, ang pundasyon ng kanilang pagmamataas ay isang halimaw pala. Ang kanilang buong buhay ay isang kasinungalingan. Tumingin si Doña Luz kay Rafi, ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. "Patawarin mo ako, anak," sabi niya. Niyakap ang kanyang bunso. "Patawarin mo ako kung itinago ko ito sa iyo. Ginawa ko lang ito para protektahan ka." Niyakap ni Rafi ang kanyang ina. Ang lahat ng galit sa kanyang puso ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-unawa at isang sakit na mas matindi pa. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat, ang kalungkutan sa mga mata ng kanyang ina, ang kanyang pagiging martir, ang pagtrato sa kanya ng kanyang mga kapatid. Ang sugat ay mas malalim pa kaysa sa isang baso ng kanin. Ito ay isang sugat na 30 taon nang nagdurugo. Tumingin siya sa kanyang mga kapatid na ngayon ay nakaupo na sa sahig, tulala at wasak. Ang katotohanan ay isang salamin na bumasag sa kanilang harapan at ang mga piraso nito ay sumugat ng malalim sa kanilang mga kaluluwa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, ang pinakamadilim na sikreto ng kanilang pamilya ay lumabas na sa liwanag. Lumipas ang ilang buwan, ang ingay ng pag-aaway at ang bigat ng mga sikreto ay napalitan ng isang mahaba at makahulugang katahimikan. Ang maliit na bahay sa Tondo ay wala ng laman. Isinara na ito, ngunit hindi ibinenta. Para kay Rafael, ito ay isang monumento, isang paalala ng sakit na nagtulak sa kanya at ng pag-ibig na nagligtas sa kanya. Nakatira na ngayon si Doña Luz kasama si Rafi, hindi sa isang malaking mansyon na may mga katulong at mamahaling kasangkapan. Pinili ni Rafi ang isang simpleng bahay na may malawak na hardin sa isang tahimik na lugar sa labas ng Maynila. Isang bahay na may sapat na espasyo para sa dalawa at sa kapayapaan. Tuwing umaga, magkasama silang nag-aalaga ng mga halaman. Nakikita ni Rafi ang kanyang ina na nakangiti habang dinidiligan ang mga rosas. Ang mga guhit ng kalungkutan sa mukha nito ay unti-unti nang nabubura, napapalitan ng kagalakan. Dito, walang sumisigaw, walang nanunumbat. Ang tanging naririnig niya ay ang tawa ng kanyang ina, isang tunog na matagal niyang hindi narinig. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, si Doña Luz ay hindi na isang bilanggo ng kanyang nakaraan. Malaya na siya. Hindi winasak ni Rafael ng tuluyan sina Isabela at Marco. Ang kanyang layunin na natuklasan niya sa gitna ng lahat ng galit ay hindi ang pagwasak, kundi ang pagtuturo. Tinanggal niya ang kanilang sandata, ang pera. Si Isabela na dati reyna ng mga social gathering ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang manager sa isang maliit na coffee shop. Ang kanyang mga kamay na dati laging may manicure ay sanay na ngayon sa pagpupunas ng mga mesa at paghawak ng mainit na tasa. Isang hapon, isang customer ang aksidenteng nakatapon ng kape sa sahig. Ang dating Isabela ay siguradong magagalit at tatawag ng janitor. Ngunit ang bagong Isabela ay kumuha ng basahan at walang imik na nilinis ito. Habang nakaluhod siya sa sahig, may nakita siyang isang bagay sa kanyang reflection sa basang tiles, isang babaeng pagod pero hindi na arogante. Isang araw, pagkatapos ng kanyang shift, habang naghihintay ng bus,
nakita niyang dumaan ng isa sa kanyang mga amiga. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang kaibigan niya ay nag-iwas ng tingin na parang hindi siya nakita. Dati, ang ganitong pangiinsulto ay dudurog sa kanya. Ngayon, naramdaman lang niya ang isang bahagyang kirot at pagkatapos ay nagpatuloy na lang sa paghihintay. Si Marco naman ay nagtatrabaho bilang isang ahente sa isang maliit na real estate firm, malayo sa kinang ng dati niyang kumpanya. Wala na ang sports car. Araw-araw na siyang sumasakay sa jeepney at MRT, nakikipagsiksikan sa mga taong dati niyang minamaliit. Ang kanyang mga mamahaling suit ay nakatago na lang sa aparador. Ang kanyang araw-araw na suot ay isang simpleng polo shirt at slacks. Isang gabi, habang pauwi, nakita niya ang isang matandang babae na nahihirapang buhatin ang kanyang mga pinamili. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, lumapit siya. "Tulungan ko na po kayo." Nay, Anya. Tinulungan niyang dalhin ang mga gamit hanggang sa sakayan. Ang pasasalamat sa mga mata ng matanda ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay at usok ng EDSA, naramdaman ni Marco ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi sila naging mabuting tao sa isang iglap. Ang pagbabago ay mabagal, mahirap, at puno ng mga araw ng pagsisisi at pagdududa. Ngunit nagsimula na ito dahil nang mawala ang lahat ng material na bagay na bumubuo sa kanilang pagkatao, napilitan silang harapin ang kanilang mga sarili sa salamin sa unang pagkakataon. Isang hapon, habang nagbabasa ng mga papeles sa kanyang home office, tumunog ang personal na cellphone ni Rafi. Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. Sinagot niya ito. "Hello?" Isang sandaling katahimikan. "Rafi? Si Isabela to." Hindi nagsalita si Rafi. Naghintay lang siya. "Ano?" Ang boses ni Isabela ay alanganin at mahina. Gusto ko lang sanang malaman. Kumusta na si Mama?" Napatingin si Rafi sa bintana. Sa hardin, nakita niya ang kanyang ina na masayang pinapanood ang mga paru-paro na dumadapo sa mga bulaklak. Isang dalisay na imahe ng kapayapaan. Naramdaman niya ang paggaan ng isang mabigat na bagay sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya namalayang pasan-pasan pa rin niya. Ang huling piraso ng galit. Ang pagpapatawad na pagtanto niya ay hindi isang malaking selebrasyon. Minsan, ito ay isang simpleng tanong sa telepono. Minsan, ito ay isang tahimik na pag-unawa. Hindi niya sila pinatawad para sa kanila. Pinatawad niya sila para sa kanyang sarili, para makalaya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "She's happy," sagot niya. Ang boses ay kalmado at totoo. "And she's waiting." Ibinaba niya ang telepono. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi niya alam kung mabubuo pa ba ang kanilang pamilya. Ngunit sa pagtingin niya sa kanyang ina na masaya sa ilalim ng sikat ng araw, alam niyang ang pinakamahalaga ay nasa tabi na niya. Ang kanyang paghihiganti ay tapos na. Ang kanyang tunay na buhay ay ngayon pa lang magsisimula.